Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na galit si Dr. RJ Tanyag dahil sa mga desisyon ni Giselle na hindi niya ito sinabi sa kanya. Dito na nga ay talagang kinumpronta ni Giselle itong kanyang kapatid kung bakit nagagalit at talagang sinabi niya kung ano ang kanyang dahilan. Dito na sinabi at hiniling daw ito ni Justine sa kanya at gusto niya lang makasama ang kanyang anak. Dito na lumapit itong si Eric at sinabi niya dito sa kay Dr. RJ Tanyag na gagawin niya ang lahat ang naging positibo ito sa kanyang karir at sinabi niya kung ano ang kanyang mga work of experience dito sa US. Dito na nga medyo naniwala na lang si Dr. RJ Tanyag dahil wala na siyang magawa dahil inilagay na sa posisyon na BP itong si Eric. Dito na nga kaya gagawa ng masama itong si Eric dahil sa talagang gumagante ito kay Giselle o talagang tutulungan nila na makaahon ang Apex para dito kay Don Pepe. Dito na nga talagang si Justine ay talagang may mabuting puso dito sa bata na ipinapakita. Pero dito nga talaga ay pinag-iinitan niya si Nurse Evan at saka si Nurse Karen dahil sa kanilang mga ginagawa talagang pagsagot-sagot sa kanya. Dito na nabahala itong si Nurse Karen at saka si Nurse Evan kung saan talagang wala na silang magawa dahil sobra pa si Justine dito kay Zoe. Parang umalis nga itong si Zoe pero bumalik naman itong si Justine at talagang parang magkapareho sila ng ugali at sumusobra pa itong si Justine. Dito na talaga inaabangan ng lahat na kung saan babalik na itong si Zoe dahil sa talagang binabalaan nito ni Dr. Carlos Benitez na wag nang makisali o makisama dito kay Moira dahil madadamay at madadamay lang siya. Pero itong ang si Zoe ay nagmamatigas na naman dahil sa gumagawa daw sila ng paraan. Pero concern naman itong si Dr. Carlos Benitez dahil baka daw magising itong si Don Pepe at talagang makukulong siya kasama ang kanyang ina. Dito na nga ay talagang hinarap ni Eric itong si Giselle at pinipersonalize niya ito. Sinabi niya dito na towards in the work of pag-iisip daw ay talagang maganda at naging successful itong si Giselle. Pero sa personal na mga nangyayari sa kanyang buhay ay talagang palpak ito at hindi nag-iisip. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update pa kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.